Okay, sige, tayo mag-start na po tayo. So, magandang gabi po. Ano to? Biyahe. Tayo, wala po ako dito. Alright, okay, sige. Okay, magandang gabi po sa atin lahat and welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene Friday Night Prayer Meeting this October 18, 2024. So, praise report muna tayo bago po tayo magsimula. So, praise report ko po, ako na po mauna. Ang praise report ko po ay kakauwi lang namin galing Pastor's Camp. And it was a 3 days, 2 night event. Starting nung, ano ba yun, nakalimutan ko, Wednesday, Thursday, Friday. Wednesday, Thursday, Friday. Sa prep, recreational center sa Halahala. Pag mabilis ang biyahe mo, mga 2 hours lang. Pero pag tamang drive lang, mga 2.5 to 3 hours ang biyahe. But, mahina data. So, medyo nahirapan akong, maki-connect sa ibang mga tao. Especially sa klase ko. But I praise God that everything has worked out. And nakalimutan ko pa yung damit ko. Pero buti na lang may nakakuha at naipalala move. Ngayon, kanina na dumating na yung damit na bago, sayang buti na lang, nagpapasalamat ako na may nakakita at ayun na, nakuha ko na ngayon. So isa sa pasalamat ko pa rin is, although may sakit si Aubrey, so please pag-pray niyo po si Aubrey. Meron po siyang ininom na antibiotic kasi sa sobrang dami ng plema na meron siya ay medyo nagkaroon siya ng infection, dumating na sa tenga yung infection na yon. And ayun nga, medyo umuubo, ubo-sipon, susuka, matamlay. But I praise God na medyo okay na siya. So, I hope and pray that maging okay siya. Kasi talagang hinabol ko, kaso di ko talaga nahabol sila. But okay naman na dito sila sa bahay. And pag-pray nyo po na hindi po sana magtuloy-tuloy to. Mainom niya yung mga gamot na kailangan niya upang hindi po kailangan i-admit. Kasi tendency po pag hindi gumana yung antibiotic kasi di yun naiinom or not effective antibiotic na ininom niya, mapupunta siya, ma-admit mo siya sa hospital para ma-prevent yung pneumonia. And as we all know, next Saturday na po, next Thursday, Friday, Saturday, Sunday po ay board exam na ni Faye. So medyo medyo naano kami doon. So pag-pray po natin. So aside from that po, meron po bang pasensya po kasi na maos ang aking bunganga or boses da kaka do sa sa camp. So anyway, tayo po ay meron pa po ba kayong prayer request, praise item na gusto pong i-share? Sige po. Nagpapasalamat ako kay Lord na naka-close tayo ng bagong client. Tapos, yung pumunta sila kanina, kaso kailangan bumalik. Kasi marami talagang resibo. Tapos nawawala yung iba, tapos hahanapin pa yung iba. And nagpapasalamat din ako na si Mommy safe nakarating sa US. Ngayon natutulog na siya. Madaling araw na doon. Late na late sila nag-dinner. Alauna ata nagdi-dinner na sila sa bahay ng tulugan nila. Tapos kakatulog lang niya siguro mga 1 hour ago. 1.5 hours ago, yun. At least nakarating sila na safe sa US. So, amen. Thank you sa prayers din na nakadating sila mami ng ligtas doon. Okay? So, meron pa po bang gusto nga habon ng praise item or Thanksgiving? Sige, kung wala na po, tayo po yung manalangin. Nasa sila? Nawala sila, no? Okay, tayo po yung manalangin. Ayun, balik sila. So, let us pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, maraming salamat po sa pagkakataon ito. Nandito po kami sa inyong presensya. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin na nandito, na kami ay pagbigyan niyo ng kapangyarihan na nanggagaling sa inyo. Bigyan niyo po kami ng kalakasan at ganun din po ng oportunidad to grow. Lord, alam ko po na marami kaming pinagdadaanan, marami kaming pagsubok. Minsan nakakalimutan namin lumapit sa inyo. Minsan nakakalimutan namin magpatawad, magmahal. Minsan nakakalimutan namin na may
may mga gamit or may mga responsibilidad kami sa ibang tao, gabayan niyo po kami, Panginoon Jesus, na maging maayos ang aming aspeto ng aming mga buhay. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-iisip, sa aming pag-aaral, sa aming pagtatrabaho, sa aming ministry, ganoon din sa aming buhay, Panginoon Jesus. Lord, binibigyan naman natin papuri at pagsamba sa ngalan niyo. In Jesus' name we pray. Amen. Paulo, nasaan ka? Nasa church po. Yan. Hinahanap si Paulo. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating pagkakataong ito, ay tayo po dadako sa mga konting encouragement word lang kasi to be honest po, medyo hindi malat po ang boses ko. Ay, Emilia, good evening. Malat po ang boses ko. Kakakulit do sa youth, sa pastor's camp. So, good evening, Emilia. So, yun po, nag-overall champion po kami sa grupo naming manganan. Kami pa yung overall champion. Lumamang kami sa literary at music fest. Sa sports, sakto lang, nag-third place kami. Pero dahil sa music fest at lit fest na ginawa namin ay plus the cheer, nahakot kami para maging overall champion out of 5 teams. So, may mga cash prize, may mga chocolate, candies, may lechon kanina. So, masaya. But, as that time passes by, dahan-dahan nag-creep yung doubt and yung fear na, uy, si Aubrey may sakit, uy, may exam pa ako, hindi ko pa nag-take, uy, kailangan ko magmadali, uy, nakalimutan yung damit ko. As in, ang daming nangyari within that moment after that pastor's camp. And I was so problematic. I was driving 120 from Hala-Hala papuntang Antipolo para lang mahabol sila. I was calling people kasi wala ako, hindi ako makatulong sa sarili kong pamilya. And these ideas, these thoughts just creeps into my mind, and nakalimutan kong lumapit sa ating Panginoon. But then again, I remember the message ng aming speaker on that evening para sa mga revival nights na message namin na one of my friend na si Doc Chua or Doc Kua, na ano sabi na never give up. At that message, meron siyang sinabi na as we should never give up. Because when we give up, doon mo masasabi na patay ka na. Hindi ka na, kasi ayaw mo nang lumaban. Ayaw mo nang kumilos. And many pastors nung last day, kaninang tanghali, marami nag-open na mga pastor, mga leaders na they just want to quit, they just want to rest, they just want to stop na. Wala na akong lakas, wala na akong drive, wala na akong nawala na yung ko sa sarili ko, confidence sa sarili ko. And I was crying on the side kasi I can relate. Most of the time I just want to quit. I just want to give up. Gusto ko na lang is mamuhay ng tahimik kahit walang pera, kahit walang basta nakakain, may kuryente, tahimik ang lugar. Parang gano'n na lang gusto kong buhay eh. And yun nga, mga pag-isip kasi meron tayong tinatawag na doubts and fear na sumisira sa ating confidence. Now, I'm saying this because when our confidence is anchored on our own capabilities, talagang panghihinaan tayo. And this comes to a realization that where was my confidence begins in the first place. Am I confident on my own self or am I confident to the God I serve? Now, as I contemplate on that question, I remember to put my trust and obedience to the Lord. Take note, tamaan ng tamaan. Pero I have to say it because I am your pastor. Partial obedience is still disobedience. Alam niyo na yon, lagi kong sinasabi yan.
But here comes the other part of that sentence or saying. As partial obedience is disobedience, your disobedience is your obedience to the enemy. O ibahin ko, prangkahin natin. Ang disobedience nyo sa Panginoon ay obedience nyo sa kampo ng kasamaan. Ulitin ko. Your disobedience to God is your obedience to Satan. Kung alam naman siguro natin, hindi na natin kailangan isa-isahin. But bigyan lang natin ng konting example. Kung ayaw mo magbasa ng Biblia kasi tinatamad ka, ibig sabihin po nun, you're not worshiping God. Tama? Because if you love God, if you want to have a deeper relationship with God, you have to know God. And how do you know God? One of the ways is reading your Bible. And when you read your Bible, you come to the realization that you may gain wisdom so that you may fight the good fight of faith. Alam mo kung paano ang gagawin mo. But when you don't read the Bible, ano nangyayari? Madali kang linlangin ng kalaban. Madali kang ma-impluwensya ng kalaban. Madali kang ma-trap or maloko ng kalaban because hindi mo alam kung ano nakasulat sa Bible. Eh yung marunong na nga magbasa ng Bible at may kaalaman sa Bible, minsan naloloko pa or nauuto pa. Paano pa yung walang alam? Now, I'm trying to say this because when we are disobedient to God, it means that we are obedient to the enemy. So kung ayaw mo magbasa ng Bible kasi tinatamad ka, wala kang gana, pero may gana ka, may oras ka, mag-TikTok, mag-YouTube, maglaro ng ML or what's not, behind that gray line, ano ibig sabihin? Those are distraction. Nadi-distract ka sa iyong relationship sa Panginoon. Ganon din pag nagpe-pray ka, usually ayaw mag-pray, bakit ako, pwede si ano na lang, hindi ako marunong mag-pray, hindi ko na masasabihin ko. Usually ganyan ang mga sinasabi natin. So when you say that, it actually transfer to the saying na ayaw mo mag-pray. For what reason? Tinatamad ka, di mo nang sasabihin mo, nahihiya ka. Anong ibig sabihin nun? Kasi as Christian, we should be a prayer warrior. And as a prayer warrior, hindi tayo nahihiya. We don't look at people that may judge us. We pray because we want to pray and we want to be in the presence of the Lord, declaring His holy name, declaring His promises. So yan lang yung overview po ng ating konting mensahe sa gabing ito. But again, as a pastor kasi, hindi po namin kayo pwedeng bebehin. And most of the time, binebebe naman tayo. Diba? But I think now is the time na hindi ka, kung magalit ka, fine, din magalit ka. Kung magtampo ka, then magtampo ka. As long as we do it the right way, I think na this is not pinapatamaan naman natin ibang tao, but this is just for us to realize that we really fall short to the glory of God, and we need to be in the presence of the Lord Jesus Christ, in His holiness, in His everlasting arm, outstretched arm, everlasting love, na para tayo ay magkaroon ng puno ng pagpapala ng galing sa Ama, Anak at Espiritu Santo. So sa gabing ito po is ang ating pag-uusapan is makikita po sa 2 Timothy chapter 4 verse 17. And it said, "But the Lord stood at my side and gave me strength." Kung ikaw ay pinaghihinaan ng kalooban sa mga pagkakataong ito, katulad ko kanina, kung ikaw ay nalilito, ikaw ay nahihirapan, ikaw ay hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo, tandaan mo, sinabi po sa 2 Timothy 4:17, "But the Lord stood at my side and gave me strength." But remember, paano tatayo sa iyong gilid ang ating Panginoon at bibigyan ka ng lakas kung hindi ka naman niya kaano-ano? So you have to have a relationship with the Lord. It's not partial relation. This is full commitment po ito. When you do praise and worship team, it is a commitment. Because the praise and worship po, wala pong sweldo yan. That is voluntary because you want to serve the Lord your God for within your talents and skills. It is a commitment. Hindi po to pabanjing-banjing lang kung gusto mo o ayaw mo. Sa pagbibigay ng tithes, it is a commitment.
You always hear me say, hindi naman kailangan ni Lord ang pera nyo, but God is giving you the opportunity to be part of the kingdom building. It is a commitment. Because you love the Lord your God so much, and you know that what when He did into your life, you're so grateful and thankful that you are overwhelmed not to give anything in return, especially in finances. You were blessed so that you may be a blessing to others. You are not blessed financially so that you may upgrade your lifestyle. You are blessed so that you may help others, that you may bless the church. To give, sabi nga, God loves a cheerful giver. But if you don't give your tithes and offering, what does it mean? Especially pag leader ka, tas di ka marunong mag-tithes, di ka marunong magbigay ng offering mo. At kung magbibigay ka man ng tithes at ang offering, parang pilit pa, tas kulang. Tandaan natin, sinabi mismo si Lord, si Jesus Christ, ninakawan mo ang iyong Diyos Ama. Sabi ng tao, paano ko siya nanakawan? Sa pag hindi mo pagbibigay ng tithes mo sa Panginoon. Nasa Bible yan, basahin nyo. Sinabi rin dito sa Bible na give to Caesar what is for Caesar. That is your sa ibang bagay. And give to God what is for God. Iba po yung skills and talent. Iba po yung time. Iba yung treasures na ibinibigay. Or iba rin yung life na ibinibigay natin sa Panginoon. Because it is a commitment. When you do your ministry, Bible study, prayer meeting, youth service, Sunday worship service, these are commitment because we should be committed to the calling that we have answered. Not all of sabi nga, not all are called to be pastors. That is true. Hindi porket nasa ministry ka kailangan mo na maging pastor. But as you move forward and you answer the call for ministry, dapat may commitment po tayo dyan. It means when you are committed, you should excel. Okay, excel tayo. Hindi po pwede tayong stagnant lang na parang leader ka pero wala na nangyayari. Parang ano nangyari? 5 years, 7 years, 10 years ka ng leader sa church niya pero parang walang growth. Walang growth yung hinahawakan mo. Ibig sabihin baka hindi ka masaya. At dahil pag hindi ka masaya, ibig sabihin hindi mo binibigay yung todo, yung effort, 'di ba? In any relationship, we have to give our effort. But look but the Lord stood at my side and gave me strength. Paano si Timothy nagsabi nito? Kasi may relationship si Timothy kay Lord. And he knows that God will be there with him. So that through me, the message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear it. We are called to be ambassadors of Christ. So whether we go somewhere, we are to be in Christ likeness. I know it's hard. I know following God, following Jesus is not easy. Reading the Bible, praying every day is not easy. I know. But that is why even if it's hard, even if we don't understand, even if we are so preoccupied in these worldly things, this temporary thing, we should took the extra effort to be present to the presence of the Lord, because that is what Satan is trying to do. He is deceiving us. He is lying to us. He is prowling into us. He is ready to devour us. Tatamadin ka, mawawalan ka ng gana, magkakaroon ka ng problema. FYI, kanina bago ko umuwi, hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko, pero hindi ako mapaka-pray because I'm so focused on driving, going to my point A to point B para mapuntahan sila Aubrey, si Faye sa hospital, because pumunta sila ang hospital kanina para ma-check up si Aubrey. My mind was focused at that problem that I forgot to pray to the Lord. And once I came to the realization, bakit Lord? Bakit Lord ngayon pa? Bakit ang traffic? Bakit naiwanan ko pa yung damit ko ngayon? Babalikan ko pa ba? What do you want me to do? Then I pray. And as I pray, God give me this revelation na don't focus on the problem. Focus on me. Don't focus on your limitation. Focus on me. Don't focus on your weaknesses. Focus on me. Don't focus on your weaknesses.
your incapabilities, your failures, but focus on me. We as Christian are so focused on the things that we cannot control. We are so focused on our shortcomings. We are so focused on this short-sighted goals and plans. We are so focused on temporary things that we forgot to focus on Jesus and on Jesus alone. The Bible said, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. But we are so focused on seeking worldly attention, seeking rest, seeking fame, seeking anything aside from Jesus. We are so focused on our credential. We are so focused on who is right, who is wrong, that we forgot to focus on Jesus and in Jesus alone. I was focused kay Aubrey, kay Andre na hindi pa nasusundo, si Aubrey may sakit, nasa ospital. I was focused on driving that I forgot to focus to pray to the Lord. And when I realized it, nagbigay si Jesus, si God, ng opportunity for me to refocus. What was that? Ang traffic. I was driving 100, 120 nang biglang nag-traffic. From Hala-Hala sa bahay, sabi kay Google is it should only take 1 hour and 40 minutes. Pero lumagpas ako. Nag-traffic. Nung nakalagpas na ako sa traffic, may nag-message, Pas, nakalimutan mo yung damit mo. Babalik pa ba ako? Lord, anong gagawin ko? Bakit ngayon pa? Then as I come to the realization, I pray, Lord. Hindi ko na masabi yung prayer ko kasi on that moment, spur of the moment yun eh. Pero kung, if I may metaphorically o siguro or parang i-interpret ko na lang yung nangyari, Lord, bakit ngayon pa? Lord, give me the strength to move forward so that I can be present to my family at this time. Kayo na po muna bahala sa ibang problema. Take note, may exam pa ako. Take note, wala pa magsusundo kay Andre. Take note, si Aubrey may sakit, nasa hospital si Rene Faye. Take note, naiwanan ko pa yung damit ko. I was focused on the problem that I forgot to focus on Jesus. We as Christians are called to proclaim the good news. We as Christians is called to share the gospel throughout the nation, baptizing them by the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. We as Christians should be reminded to focus on what is important, and that is God. Because when you focus on God first, everything shall be put into its own perfect and proper place. Kasi kung uunahin natin yung sarili natin plano, sarili natin pangarap, magkakaletse-letse talaga tayo. So fast forward, nasundo si Andre, si Taripe sumundo kay Andre. Ayaw kasi pakawalan ni Aubrey si yaya niya, kaya nahirapan sila kung sino susundo. But bottom line, nasundo ni Taripe si Andre sa school. Nakahanap si Faye ng hospital kasi wala si Akop. Hindi nila maabutan yung sa Medical City. Hindi nila makontak yung Antipolo doctors. Hindi niya, basta ang dami nangyari until one time nakakita sila sa Robinson, doon nagpa-check. Pagdating ko, may kumausap sa akin, Pas, binigay ko na kay DS, binigay niya kay Pastora June, kay Ate June, tapos kausap ko si Ate June habang nagda-drive ako. Take note ha, habang nagda-drive, nagme-message ako. So, imagine the, no. So, bottom line, kanina dumating via Lala Move. Nakahabol ako sa exam ko. Although I'm not perfect, ang grade ko is 25 out of 44. Pasado pa rin,
Pero magre-recheck daw kasi AI yung nag-check ng paper, so ng exam. So i-recheck daw ni professor para daw mas makita kung, kasi baka may consideration, kasi sa AI walang consideration eh. Kung ano lang yung sagot na inibinigay niya, yun lang. Pero anyway, bottom line, all things was put into place. Nakauwi ako ng ligtas, nasundo si Aubrey, nasundo si Andre, nakauwi sila Faye, sila Aubrey, napa-check up na. Yung damit ko napalala move na, na-take ako ng exam although not perfect pero pasang awa, etc. etc. We in our business, in our lives, we forgot to focus on what is more important. Into the business of our life, nakalimutan na natin kung ano yung mas importante. Si God. Ikaw, where's your focus right now? Nothing wrong to give priority to your career, but make it sure that your number one priority is God. There's nothing wrong prioritizing your finances, your family, but remember to prioritize number one si God. Everything else follows. Si God ang number one. Not your business, not your career, not even your ministry or your family. Secondary na lahat yan. Bahala ka na lang kung sino yung second, third, and fourth. But your number one should be Jesus. Should be God. At if sasabihin mo, Pastor, si God, si Jesus naman number one priority ko. Di nga. Huwag na tayong magplastikan dito. Alam naman natin, di naman talaga natin number one priority si God. Bato-bato sa langit, ang tamang wag magalit. Ang pikon laging talo. Why ko sinabi yan? Because sometimes ako mismo, God is not my priority sometimes. Honestly speaking. There are times that Jesus was not my number one priority. Example ko kanina. My priority was my family, that I should be there. But when God made me the realization that hindi yan ang priority mo, prioritize me. Because when you prioritize me, I will prioritize you. Narinig niyo po ba yan? Yung praise and worship team, nandyan ba? Narinig niyo ba? Ulitin ko ha. When you don't prioritize that, prioritize in me. Because when you prioritize me, I will prioritize you. Where's your priority? Where's your focus? Pwede ko naman sabihin ngayon, di ba? Huwag na tayo mag-prayer meeting. Pagod ako eh. At pinaalala sa akin ni Lord, what's your priority ba? It is to share the gospel. I'm not here trying to be the goody two-shoe. Because I'm not. I'm not trying to say that I am more good than you, because I'm not. I am here right now telling you this because I want you to be good also. Because no man is an island. We are here to give feedbacks to each others so that we may accept, learn from that criticization so that we may be better the next time around. Let us pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, we come to you this evening. Maraming salamat, Panginoon Jesus, sa kadakilahan mo, Panginoon. Lord, sometimes we really don't understand what's happening in our life. Sometimes we don't understand why. Why me? Why us? Hindi na ba pwede sila na lang? Lord, sumusunod naman ako sa iyo. Sila ba't hindi sumusunod pero parang mas okay pa buhay nila? And sometimes we are jealous. Sometimes we are egocentric. That is why it's robbing us from the joy in being in your presence. But Lord, we come to you this evening with humility,
and thankfulness and gratefulness in our hearts, so that may we worship you in spirit and in truth. Lord, we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Diyan po nagtatapos ang ating prayer meeting ngayong gabi sa ating short message po. But for now po, tayo po ay dadao. Pasensya na po talaga, masakit na talaga lalamunan ko. Bet, tapusin na po natin to. Okay, tayo po dumating sa ating mga prayer requests. Pa-type na lang po ng prayer request nyo. At ito po ang ating gagawin. Si Ate Chris magpe-pray kay Leng. Si Leng magpe-pray kay dalawang Rosalie to. Sino kaya itong isang to? Dalawang Rosalie dito. So, ganito gawin natin ha. Si Ate Chris magpe-pray kay Leng. Si Leng magpe-pray kay Paulo. Si Paulo mag-pray kay Angelo. Angelo, ikaw mag-pray kay Ronald. Ronald, ikaw mag-pray kay Mama, kay Papa. Mama, Papa, kayo po mag-pray kay Kuya Jun. Kuya Jun, kayo po mag-pray kay Ate Mila. Ate Mila, kayo po mag-pray sa akin. Then I will pray for Ate Chris po. Para po maano, kasi medyo nahirapan na po ako magsalta. But tulungan na lang po tayo ha. Okay, prayer request niyo po. Praise and worship team, mamaya na kayo mag-practice ha. Mag-pray muna tayo, then after this you can practice na. Noted po. So Ate Chris, ikaw mag-pray kay Leng. Leng, ikaw mag-pray kay Paulo. Paulo, ikaw mag-pray kay Angelo. Angelo, ikaw mag-pray kay Ronald. Ronald, ikaw mag-pray kay Mama Papa. Mama Papa, ikaw mag-pray kay Kuya Jun. Kuya Jun, kayo po mag-pray kay Ate Mila. Ate Mila, kayo po mag-pray sa akin. Then ako po ang magpe-pray kay Ate Chris. Then we will close us in prayer po. So, if you have your prayer request po, pa-chat na lang po ako niyan. At tayo po ay mananalangin na. Sorry. So ako po, prayer request ko po ay yung board exam ni Faye. Sa Thursday, Friday, Saturday na po ang board exam niya. So wala po kaming dalawa niyan. So maiiwanan din po namin yung dalawang bata, pati si Taripe dito. Waiting sa ibang announcement na kung sinong makakasama nila habang wala kami. So pag-pray nyo po si Faye sa kanyang board exam. Medyo stress na rin po talaga yung tao and medyo kinakabahan. So please pray na makamit niya na this time ang kanyang mini-meeting CPA licensure exam na pumasa na po siya. Yun lang po muna sa akin. At syempre kay Aubrey po, sorry. Pinagpipray ko rin po pala si Aubrey kasi po antibiotic po siya, umiinom sa antibiotic. Pag hindi na niya nainom yung antibiotic ng tama at hindi effective yung antibiotic niya, kailangan namin siyang i-admit kasi nga pwede siyang pumasok hanggang pneumonia. So to prevent that, so I hope and pray that malagpasan namin to. And ayun, yun lang po muna siguro. Ang haba naman ito. Okay. Kaya tayo po yung manalangin. Pa-open mic nyo na lang ako dun sa praise and worship team ha. Pa-open mic na lang ako para marinig namin kayo. Then I will close us in prayer. Ulitin ko lang po ang ating sistema. Prayer request nyo po, pa-chat na po ako. Sino pa walang prayer request? Si Kuya Jun, wala pa po kayong prayer request. Si Leng, wala pa. So, Ate Chris, pag-pray mo si Leng. Leng, pag-pray mo si Paulo. Paulo, pag-pray mo si Angelo. Angelo, pag-pray mo si Ronald. Ronald, pag-pray mo si Mama Papa. Papa Mama, pag-pray nyo po si Kuya Jun. Kuya John, pag-pray nyo po si Ate Mila. Ate Mila, pag-pray nyo po ako. Then ako po magpe-pray kay Ate Chris. And sige po, tayo po ay manalangin na po. So again, tayo po ay manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, we come to you this evening with gratefulness in our hearts. Lord, may you hear our prayer. Ate Chris? Ate Chris, ikaw na? Hello? Hello? Okay. Lord, I lift up Lang and her family to you. Please bless them with good health, safety, and peace in their hearts. Guide them in every decision they make, and may your protection be upon them wherever they go. Provide for their needs, Lord, and grant them wisdom, strength, and unity. Your love and grace overflows in their lives. And Lord, pinagpipray din po namin ng mga may sakit na naway, lalo na po si Aubrey, Lord.
please heal her. In Jesus' name I pray. Amen. Leng? Ah, Paul, Paulo family po. Ingatan po siya sa kanya. Sa kanyang biyaya. Sorry po. Nawala yung signal ko. Ingatan, ingatan po. Ingatan lang po lagi siya at ang kanyang pamilya. Yun lang po. Paolo? Kuya, wala. Ay, siya. Punta daw po mami mo. Sa mundo siya, Pastor. Ay, okay. Sinunduin niya kami niya. Sige po. Brother Angelo? Si Paolo. Kailan ba yan? Ito po sa kanya. Wait, checking good health, provisions, and good health. Heavenly Father, we thank you and we pray for Ronald. His health, health for Eloy, then at the same time for her mama. And I pray for daily provision that will in them, not just him, but the family, extended family, all the same time. In Jesus' name we pray, amen. Thank you, bro. Ronald? Alright, good. Our Heavenly Father, maraming salamat Panginoon ko sa araw na iyong binigay, Panginoon ko. I am praying, Panginoon ko, para sa buhay, Panginoon ko, ni Sister Jendalyn, Panginoon ko, at ang kanyang butihing asawa. Panginoon, ako po yung huling Panginoon ko para sa kanya, ng kamilingan, Panginoon ko, para kay Aubrey, Panginoon ko, sa kanyang para sa bigyan niyo po siya, Panginoon ko, ng good health, bigyan niyo po siya, Panginoon ko, ng protection ng mga galing sa inyo, and Panginoon ko, bigyan niyo po sila, Panginoon ko, ng daily financial provision, Panginoon ko, sustaining grace, Panginoon, and since work po ni Brother Gian, Panginoon ko, and sa buong Di Guzman family, Panginoon ko, Lord God, yung ang buong pamilyang ito, Panginoon ko, itago niyo po siya, Panginoon ko, sa inyong mapapalang kamay, O Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabatihan. Ito po aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Ronald. Ma, pa? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, lumalapit po kami ngayon sa gabing ito, Panginoon, para sa aming mga dalangin, Panginoon, particularly sa family ni Brother John, Panginoon, bagamat wala po siyang binigay na prayer request. Lord, ingatan niyo po ang buong pamilya nila, Panginoon, bigyan ng malakas na pangangatawan ng buong family niya, lalo po kay Brother John, Panginoon, at patuloy po silang maglingkod sa iyo, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. At sana kayo pong manguna palagi sa kanila, Panginoon, sa buong family nila, Panginoon. Salamat po sa buhay nila na pinapagamit nila, Panginoon, sa iyong gawain. Lord, ang lahat ng ito, aming sa madalangin, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Kuya Jun, thank you, ma. Kuya Jun. Kuya Jun, kayo po, pa-prayer niyo po si Ate Mila. Ang namin sa langit, muli po kami malapit sa inyo at may pagpapakumbaba at naway tanggapin yung aming panalangin. At panalangin ko po ang kapatid ng Mila sa kanyang kahilingan na ang pangatawan niya po ay inyo pong alagaan, pati na rin po ang mga anak niya po. At may sakit rin po ang isa sa kanyang mga anak. Buong na rin pamilya po ay inyo pong ingatan ang buong pamilya ni Sister Milagros. At ang anak niya pong bunso ay tulungan niyo pong makaiwas sa mga barkada. At ito po ay kahilingan niya. Ito aming isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Okay, Ate Mila.
Panginoon, salamat sa gabi, sa araw na ito. Binibigyan mo kami sa kalakasan. O ganun din, Panginoon, salamat sa mabiyayang binigay mo sa araw-araw. O si Pastor Nicky, Panginoon, ingatan mo, lalo na ang pamilya niya. Palayo mo sila sa mga katalagman, ingatan mo sila lagi. Lalo na si Aubrey, nagkasakit. Be-bless mo siya, God. Ang pamilya ni Pastor Nicky, ingatan mo lagi. Amen. Hallelujah, Panginoon Jesus, maraming salamat po sa pagkakataon ito. Maraming salamat po sa buhay ng aking mga nakakasama ngayon. Si Ate Chris, si Mama, Papa, si Ronald, si Leng, si Angelo, si Paulo, si Kuya Jun, sa Timila, at sa iba pang mga nakakarinig sa mga pagkakataong ito. Lord, gabayan niyo po sila. Patulungan niyo po sila at huwag niyo silang papabayaan. Panginoon Jesus, Lord, marami kami pinagdadaanan at sometimes we feel lost, we feel powerless. We are so afraid, we are so doubtful. But Lord, sirain niyo po itong mga shackles na ito na naglilimit sa aming growth, so that we can worship you more in spirit and truth. We can worship you truthfully, powerfully, Panginoon Jesus. Lord, sa gabing ito, may mga prayer request po si Ate Chris. Alam niyo naman po ang nasa kanyang puso, Lord, at ang mga prayer request niya, Lord. Lord, itong mga ito ay maging inline sa inyo, Panginoon. At gabayan niyo po ang bawat isa, Panginoong Jesus, sa mga prayer request ito, from the prayer request number 1 hanggang sa prayer request number 13, Panginoong Jesus, or sa pinaka-last na prayer request niya, Lord, gabayan niyo po itong mga to, at tulungan niyo po ang mga prayer request na ito ay magkaroon ng kasatuparan, Panginoong Jesus. Lord, you bless you si Ate Chris, you bless you si Mama, si Papa, kanyang pamilya, bless you si Ronald, bless niyo si Ate Mila, bless niyo si Leng, ang kanyang pamilya, si Kuya Jun, ang kanyang pamilya. Ganun din po sa aming pamilya. Pray po namin ang aming bansa sa Pilipinas. Pinipray din po namin ang mga churches, especially our church, Light of the Mountain Church of the Nazarene. We also pray for our leaders, our ministries, our work, our businesses, our studies, our students, our parents, our loved ones, Panginoon Jesus. Lalo na si Mami, Lord, na nasa US, Lord, gabayan niyo po siya at huwag siyang papabayaan. Lord, binibigay namin lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan niyo. Maraming salamat, Panginoong Jesus, dito. Alam po namin na kami ay walang mapupuntahan kundi kayo lang. So Lord, help us to grow more stronger in our faith in you. Lord, we love you, Lord. We give you all the glory, honor, praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Again, this is Michael Diva po from Light of the Mountain Church of the Nazarene. God bless you po at stay safe. Ingat po tayo lahat at see you on Sunday po. Bye-bye po. Ingat po kayo lahat at magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you. Good night. Good evening. Good night, Ate Mila. Mapa, Ronald. Bye-bye. Bye-bye po. Good night po. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.